So siguro baka wala pang may punta yung papunta po sa alayo po niya sa Tiplex car along the highway. No, then siguro mga 30 kilometers. Yan na po yung highway yung sa highway po. Natapos siya siguro mga 3 dyan. Ayan po, nakitap siya. Ayan po. So ayan po, magandang araw po sa inyo lahat, mga ma'am, sir, mga boss. Welcome again po sa ating vlogs. Welcome po sa ating panibagong episode ng ating vlog. So ngayon po tayo ngayon sa bayan po ng Mingan, Pangasinan. At pangilang lote na po ito yung nakita po namin sa araw na ito. Ito nga po ay meron po sukat na 5 hektarya naman po ito. Po ay 5 hektar po na nakaalong National Highway po siya. Mga ilang metro lang po ang layo po niya sa town proper po ng Mingan. Siguro baka wala pang 5 minutes driving. Ayan. At ito naman po yung way na papunta po sa bayan naman po ng San Quintin, sa bayan ng Tayog, bayan ng Natividad at bayan ng San Nicolas. Papunta po ito yung way po ito yung papunta po sa Maliko viewpoint. Ayan, dyan sa papunta Nueva Vizcaya. Ito po yung shortcut na papunta po doon. So ito po ay 5 hectare at meron po mga puno po ito. May mga puno ng mangga, duhat, acacia at may mga jimilin na rin po ito. So ang frontage po niya simula po doon sa may tulay. Ayan po, may tulay. Ayan, tapos hanggang dito sa may waiting shed. Ayan, sa may waiting shed po, nasa mga 100 plus po siguro. Sabihin natin 100 more or less na lang po yung kanyang entrada. At ito nga po ay maganda po siyang i-develop. At ito po ay corner lot din pala siya, corner lot. Ayan. Sa ngayon po ay meron pong nagtitinda dito sa harap ng sa may property. Ayan. So, ang tawag dito, halayo po niya sa Tiplex Carmen siguro mga 25 to 30 minutes driving lang po siguro. Malapit din po ito sa sa mga tourist spot dito. Yung mga falls malapit dito. Ano yung pangalan ng falls dito? Maranon Falls. Ayan. So hanggang dito part na ito diretso yan. Ayan. 5 hectare po ito na along the highway. At yung presyo pala ng property ay 600 po per square meter. 600 per square meter po ay sagot po yung seller ni 5%, sagot niya. Tapos yung CGT, pag-usapan na lang daw yan. No. Yung CGT po, pag-usapan na lang daw po ni buyer tsaka ni seller po. Ayon po sa source po namin sa property na ito. So flat rate po itong property na ito. Maganda po siyang gawing pang business, pang commercial. Pwede po rin pong gawin siguro yung housing. Yan. Pwede gawing housing ito. At ano pa? Yan, mga lumber o mga hardware ganyan. Gasoline station pwede rin. At marami pang pwede gawin dito eh. Deep well, meron ba deep well dito? Source of water, may nawasa siguro dito, no? Nawasa. Deep well dito, alam ko may deep well siya. Kuryente, dyan lang po yung power line, tapos internet connection, dyan lang din po. At kitang-kita nga po dito yung yung bulubundukin po ng ng Caraballo. Andyan lang po yung part ng Maliko, mga wala pa yatang mga siguro mga 30 kilometers lang po siguro layo po niya sa Maliko. Ayan, malapit-lapit na po yun. Mga wala pang 1 oras po yung biyahe. Ayan po. So, may mga bahay naman dito na hindi na tinuloy. Ito rin Giniba yata. Ayan, Giniba. So, maganda pong i-develop po ito. Pwede rin pong yung tawag dito, yung private cemetery, pwede rin po dito. Huwag lang po yung mga poultry at piggery kasi malapit po sa bayan. Tapos marami pong kabahayan sa tabi ng property yan po, mga kabahayan na po yung mga kabahayan na po yan. Yan na po yung highway kitang-kita po dito. Pumingan, San Quintin Road. Ayan. Yan po yung highway po na yan. Tapos ano pa? Sa mga naghanap po ng ganitong maluluwang, sa mga developer po dyan, baka ito na po yung mga hinahanap nyo po na pwede nyo pong i-develop sa mga business na pwede nyo pong itayo.
Ang kagandahan po nito, di na po natin kailangan magtabon dahil mas mataas po yung property kaysa sa highway po. At di ko lang po alam sa ibang part ng property. So meron siyang kuryente. Yung kuryente niya kaso nga lang naputo na siguro, no? Kinat muna. Disconnect muna. So ito yung bahay, oh. Laki ng bahay, kaso nga lang giniba na. Hindi na tinuloy. Natapos yan pero giniba. Sinira lang. So may mga puno pa ng ano, mga sampalok, madaming puno dito. May acacia. Ito mga puno to. May kasoy pa, oh. Ayan. So hanggang doon pa yan. Siguro hanggang doon sa mga kawin na siguro yun. Boundary na yun siguro. Ayan yung boundary niya. Tsaka maluwang yung entrada niya. Mga nasa 100 plus. Yan yung kanyang entrada. At ito nga po, dito tayo sa bandang likod ng property. Ayun, meron palang deep well dito. Ayan. So, kailangan lang po natin itong linisan at ayusin. Pero kung kayo po makakabili, kung developer po kayo, kayo na po magde-develop po ito kung sakasakali. So, yun, kitang-kita dito yung bulubundungin, no? Ang lapit lang niya. Siguro mga 3 kilometers lang siguro ang layo po niya sa bundok. Malaking bundok. Dalawang bundok na malaki. Ay, iba yun. Ayan. So dito sa likod po niya, mga bukirin po siya. Siguro estimate ko yung luwang ng bukid po niya siguro sa mga 3 hektarya po siguro. Tapos yung itong part na ito siguro nasa mga 2 o baka kulang 2 hektarya po siguro. Yung po estimate ko po. So hindi po namin kayang libut itong 5 hektarya. At kung sakaling makakuha po kami ng drone shot nito o drone video po, i-upload ko na lang po ito para makita nyo po sa aerial video. Sa ngayon po kasi wala po yung taga-drone po namin at may sakit, kaya i-upload ko po muna ng walang drone, tapos to the follow na lang po yung kanyang drone video kung sakasakali po. Ayan. So ulitin ko po, 5 hectare po ito. So 5 hectare more or less na lang. Mahigit to, no? Mahigit daw. 5 hectare mahigit ay sa source natin. So ito nga po, corner lot po siya dito sa part na ito. Barangay road po siya na papunta po sa mga kabahayan po dyan, papunta po sa bundok, sa bulubundukin po dyan. Ayan po. Ayan po, mga ilang metro lang po ang layo niya sa highway. Ayan, corner lot po siya. Dito na connect yung ano na, oh. Kuryente niya. Pero parang gumagana man yata, oh. Gumagana yan, bro. So ayan po. Ay, gumagana nga kasi nakitap yung ano, eh. Nakitap siya. May nagbebenta doon, nakitap siya. Ayan po. So maganda po ito sa mga naghahanap po talaga na pang business, pang commercial. Saktong-sakto po. Yung presyo po yan 600 per square meter, baka negotiable pa naman po yun. Kausapin na natin yung mismo may-ari para mapag-usapan nyo yung dapat yung pag-usapan. Ganoon din po sa kung gusto pa yung negotiation. Ayan, mas maganda po na kayo po makipag-usap at kami naman po ay sasamahan po namin kayo. Tutulungan po namin kayo sa mga dapat yung kailangan. Kung sakaling mabili nyo po ito, tutulong po kami talaga sa mga requirements na kailangan, mga ibang dokumento para matransfer po yung title sa pangalan po ninyo na makakabili kung sakasakali po. At yun nga po, ay pag-usapan na lang talaga yung obligasyon po ng bawat isa. Parang 600 per square meter, try po natin i-negotiate yung price. Sa mga natatanong po ng last price po nito, hindi po namin masasabi. Mas maganda po talaga makita nyo po muna ng personal tong property at kung nagustuhan nyo po ito at kung gusto nyo kausapin yung may-ari, sasamahan po namin kayo sa nila upang kausapin at ayusin o dapat ayusin o pag-usapan yung dapat pag-usapan po about sa property na to at sa mga transaction po. Yan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.